Isang magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. So, tayo po muli ay nasa ating everyday Bible study dito po sa Rema Kids. Yan, sino po dito ang hindi pa po nakaka-get over sa camping hanggang ngayon? Siguro po marami po sa atin. At naniniwala po ako na noong camp, marami sa atin ang napalakas, marami po sa atin ang na-remind, marami po sa atin ang na-correct, at marami po sa atin ang napuno. Amen po. Example po dito sa ang cellphone po. Alam niyo po, ang cellphone, may time po ito ng gamit, pero may time din ng charging. Amen po, para magamit natin ang isang cellphone o ang isang laptop, ang isang tablet, kailangan may charge ito. Amen po. At ang camping po ay isang paraan ng Diyos para po tayo ay kargahan. Sabihin mo sa katabi mo, yan, kung may katabi po ang bawat isa sa atin, ang camping po ay isang paraan ng Diyos para po tayo ay kargahan. Ang sabi po dito, every time na may camp meetings, huwag nating pinapalampas. Yan, sabihin po muli natin sa mga katabi natin, every time na may camp meetings, huwag mong pinapalampas. Amen po, kasi ang pagkilos ng Diyos ay mararanasan natin sa bawat camp meetings. Amen po, ang kapangyarihan ng Panginoon ay mararanasan natin sa bawat camp meetings. Ang sabi niya po dito, ang tatlong purpose po ng anointing. Bakit natin nararanasan ang anointing? Number 1, to assign. Amen po. Number 2 po, to protect. Number 3, to recharge. Ang sabi po ng Jeremiah chapter 29 verse 13, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. So, sino po dito sa bawat isa po sa atin ang na-recharge nung camping? Amen po, may mga umattend po ng face-to-face, may umattend po sa online, pero ang Diyos po ay omnipresent. Siya ay nasa bawat dako ng mundo. Amen po, siya ay present. Kaya kahit face-to-face tayo umattend ng camping or nasa online ka lang, naniniwala po ako na ang lahat ng nag-expect sa Panginoon noong camping ay kinatagpo niya. Amen po. So, nandun po na naroon po na ni-remind sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga pastor. Sabi niya dito, care for the salvation of others. Ito po ay nagmula sa turo po ating pong pastora, si Pastora King po. Sabi niya, care for the salvation of others. Nandun sa mga huling araw na nire-remind tayo ng Panginoon na maging mahalaga sa atin yung kaligtasan ng ibang tao, hindi lang yung kaligtasan natin. Amen po. At sa bawat isa po sa atin na tumanggap ng kaligtasan mula sa Panginoon, responsibility po natin na ito ay ibahagi sa iba. Ito ay ipasa sa iba. Amen po. Sabi niya, care for the salvation of others. Sa atin pong mga Kristyano, dapat nandoon na meron tayong compassion sa kaluluwa. Amen po. Meron po tayong burden sa kaluluwa. At dito po, sinabi po ni Pastor Mulo, kapag kaibigan ka ng Diyos, mag-guide ka niya. Alam po natin na kapag nandun na malayo tayo sa Panginoon, hindi niya tayo maiingatan. Amen. Kaya during camping, nagpakilala ang Panginoon, hindi lang bilang Panginoon, kundi ang Diyos pwede din nating maging kaibigan.
Sabi niya, kapag kaibigan ka ng Diyos, magaguide ka niya. Alam niyo po, sa bawat isa po sa atin, tayo ay concerned sa mga mahal natin sa buhay. Amen po. At tayo po, bilang mga nilikha ng Panginoon, ay concerned sa bawat, ang Diyos ay concerned, ang Panginoon ay concerned sa bawat isa po sa atin. At ang sabi niya dito, kapag nandun yung kalapitan natin sa Panginoon, mas madali nating maririnig ang boses ng Diyos. Mas madali niya tayo na magaguide. At kung nandun yung kalapitan natin sa Panginoon, nandoon yung pag-iingat niya. Amen po. Alimbawa po sa kapag naulan, di ba po, kung wala kang payong, susukob ka doon sa may payong, amen po. Or pupunta ka doon sa shelter na hindi ka mababasa. At ganun din po sa bawat isa po sa atin. Amen po. At sinabi po dito ni Pastor Marlon Castillo, tandaan ko po, sabi niya, ang isang Kristiyano ay dapat suko ang buhay kay Kristo. Kasi marami po sa bawat isa sa atin na hindi totally surrendered sa Panginoon. At ang nais po ng Diyos, in order na magawa niya, mangyari ang kalooban niya sa buhay ng bawat isa sa atin, dapat nandoon yung 100% or total surrender natin sa Panginoon. Amen po. Sabi niya dito, si Pastor Boy, ang sabi po sa team po natin sa camping, 2 Peter chapter 3, verse 11 to 13. Paano mo paplanuhin ang buhay mo gayong malapit nang bumalik ang Panginoon? Sa bawat isa po sa atin, lahat tayo, nagpaplano po tayo sa mga kinabukasan natin. Amen po. Habang nandito pa po tayo sa mundo. Pero, ang tanong po dito, nung camping, naalala ko po, paano mo paplanuhin ang buhay mo gayong malapit nang bumalik ang Panginoon? Amen po. Sa Bible, di ba po, may isang lalaking mayaman na dahilan sa sobrang yaman niya at meron siyang mga bukirin. Nung time ng anihan, wala na siyang mapaglagyan ng mga ani niya. At ano po ang ginawa niya? Sa sobrang hindi niya na alam kung ano yung gagawin niya sa buhay niya o sa kayamanan niya, ang ginawa niya, excuse po sa word, nagpakasaya siya. Nagpakalasing siya. Ginawa niya yung gusto niya. At kinabukasan siya ay namatay. Sa bawat isa po sa atin, ang sabi po ng Psalms, kailangan tumanim sa isip natin na kaunti na lang ang panahon. Nang sa gayon magkaroon tayo, sabi niya, ng karunungan. Sabi ng salmista, Lord, teach us to number our days so that we may gain wisdom. Amen po. At sa bawat isa po sa atin, dapat nandoon na lagi nating inaalala sa buhay po natin na ang Panginoon ay malapit nang bumalik. Kakaunti na lang po ang time. Amen po. At sabi ni Pastor Boy po nung camping, kung hindi natin iisipin ang mga bagay na ito, mapapahamak tayo. Nakasulat po sa team ng camping, sa team po ng camp natin, doon po sa ID po natin, di ba po, dapat nandun yung katanungan natin sa mga sarili natin na, are you ready? Yan, kung may katabi po kayo, sabihin po natin, are you ready? Or kung wala naman po, itanong natin sa sarili natin, handa na ba tayo personally? Handa na ba yung mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Handa na po ba yung simbahan na inilagay ng Diyos sa pamamahala natin? Amen po. Dapat nandun po sa bawat isa po sa atin na nandun yung pagtatanong natin sa sarili natin. Pagsisiyasat sa mga sarili natin na handa na ba tayo? Handa na po ba yung mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Handa na po ba yung simbahan na ipinagkatiwala niya sa atin? Ipinagkatiwala niya sa pamamahala natin? Amen po. Kasi kapag nandun na yung pagharap natin sa Panginoon, hindi lang yung sarili natin,
kundi yung ministry na ipinagkatiwala niya sa atin at yung mga tao na ipinagkatiwala niya sa atin. Amen po. At ang sabi niya po dito, ang paghahanda po natin ay habang narito pa tayo sa mundo, habang mayroon pang matatawag na panahon. Yan. Nagkaroon po ng konting kahinaan po ng signal. At ang sabi niya dito, hindi po natin trabaho na born againin ang mga tao, pero ang trabaho po natin ay ipanalangin sila. Ipanalangin ang bawat tao na inilalapit sa atin ng Panginoon. Amen po. At during camping, present po ang anointing. Amen po. Kailangan natin ang anointing para magawa natin ang ipinapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Naalala ko po yung isang quotation na nabasa ko po sa Facebook na without the anointing, we cannot survive in the Christian life. Without the anointing, we cannot survive in the ministry. We cannot go forward in the ministry. Kaya mahalaga po na sa bawat mga Kristiyano, particularly sa bawat ginagamit ng Panginoon, nandoon yung dapat puspos tayo ng banal na spirito, ng presensya ng Diyos. Katulad po ng sinabi sa atin ng Panginoon doon sa 10 birhen. Maging katulad tayo nung 5 birhen na handa. Sila ay naghahanda. Sila ay handa sa pagdating ng Panginoon. At alam niyo po, ito, ang bawat sa bawat camp meetings po natin, ito yung nagiging, isa ito sa nagiging paraan ng paghahanda natin sa pagbabalik ng Panginoon. Amen po. At katulad po sa Old Testament, di ba po, halimbawa na lang po si David, bago siya naging hari, kailangan niyang buhusan ng langis. Si Saul, bago siya naging hari, kailangan niyang buhusan ng langis. Ito ay sign na sila ay pinili ng Panginoon na mamahala sa kanyang bayan. At sa bawat isa po sa atin, ulitin ko po, especially sa mga ginagamit ng Panginoon, sa atin po, nandun po dapat sa bawat isa sa atin na nandun yung paghahanda natin. Nandun yung lagi dapat tayong handa sa papaanong paraan po. Huwag nating kakalimutan o huwag nating iwawala sa schedule po natin ang bawat camp meetings, whether face-to-face or online. Amen po. Kaya nga po, praise God, kasi nagkaroon po ng mid-year camp. Amen po. At sa close ko po dito, sabi ko nga po kanina, naniniwala po ako na noong camping, marami po sa atin ang napalakas, marami po sa atin ang na-remind, marami po sa atin ang nakorek, marami po sa atin ang napuno. At ito po ang i-share po sa inyo yung personal experience ko po nung camping. Aminin po natin sa mga sarili natin na hindi po always tayo ay puno, di ba po? Hindi po always tayo ay malakas, hindi po always tayo ay malakas physically, spiritually. Amen po. At alam niyo po, nung camping, nasabi ko sa sarili ko na matatapos na yung camp. So, ano na po yun, before last night. Sabi ko po, matatapos na yung camp, pero parang kulang pa. Alam ko sa sarili ko na, kumbaga yung sisidlan, hindi pa puno, hindi pa enough. Amen po. At ang sabi ko sa Panginoon, Lord, matatapos na yung camping, pero kulang pa. Alam ko sa sarili ko na kulang pa. At yun nga po, yung Monday, departure na po yun. Alam po natin na almost inabot po tayo ng almost 5 hours. Pero po mga 1 hour ng departure, 1 hour bago matapos yung service, sabi ko, kulang pa Panginoon. Alam niyo po, may isang lumapit po sa amin na in-inform po kami na nagpe-pray po si Pastor Boy doon. Sabi niya po,
Yan. Sabi niya po doon, may nag-inform po sa amin na, ang sabi po sa amin, nagpe-pray si Pastor Boy, pinagpe-pray niya lahat. Punta po kayo doon. Alam niyo po, hindi po kami nagdalawang isip. Nagpunta po agad kami doon. Tumakbo po kami sa hall. At alam niyo po, nung time po na yon, hindi po ako personally binigo ng Panginoon. Kasi totoo po yung sinabi niya sa Jeremiah chapter 29 verse 13, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. At alam niyo po, ako po ay, nung last day po, ako po ay napag-pray ng 5 sa mga pastor po natin. At alam niyo po, yung bawat prayer po nila ay isa sa kasagutan ng mga katanungan ko sa Panginoon. Yung pastor po na 5 nag-pray po yung pastor po natin, na 5 pong nag-pray, 5 sila, na pastor po natin, pinag-pray po ako at yung mga prayer nila ay katugunan sa mga katanungan, sagot sa mga katanungan ko sa Panginoon at katugunan sa pangangailangan ko spiritually. At glory to God po kasi 1 hour na lang bago matapos ang camping. Sabi ng Diyos, if you will seek me with all your heart, you will find me. Actually, kulang pa nga po yung time na yun kasi 1 hour na lang po yun, pero yun po yung inabot ng time po eh. Kaya sa 5 pastor lang po ako nakapagpa-pray. Pero alam niyo po, alam ko sa sarili ko na napuno ako noong camping na yun. At glory to God po. Ang sabi niya po, iwanan ko po yung verse sa bawat isa sa atin, sa 7 verse 7, National Living Translation na Bible. Sabi niya, keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be opened to you. For everyone who asks, receives. Ayan. So, sabi niya doon, sa bawat camp meetings po natin, wag pong mawawala sa atin yung expectant heart. Kasi ang sabi po ng Panginoon, kakatagpuin niya yung mga pusong may uhaw. Kakatagpuin niya yung mga puso na uhaw sa Kanya. Amen po. So, God bless po sa bawat isa po sa atin. See you po sa next camp meeting po natin sa Believers Camping. Amen po. Ayan, sige po, bago po tayo mag-close, tayo pong lahat ay yung Panginoon ng anointing na nagmumula sa iyo. Hayaan mo, Panginoon,